Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Para sa mga kamag-anak at mga relatives ng mga OFW, baka pwede silang tulungan bago sila mga ibang bansa. Dahil umpisan po natin ang gabing ito sa paalala ng Philippine Overseas Administration o POA, Employment Administration o POEA, para hindi mabiktima ng illegal recruiter sakaling nais nyo pong mga ibang bansa. Eto, panoorin po natin, all points bulletin po natin ito. Naalarma ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa pagtaas ang bilang ng mga nabibiktimang OFW. Sa klasifikasyon ng POEA, dalawang klase ang illegal recruitment. Pagde-deploy ng OFW ng mga hindi lisensyadong recruitment agency at lisensyadong recruitment agency subalit naniningil ng sobra at may misrepresentation o substitution sa mga kontrata. Kung i-check nila sa POEA, ito ay walang lisensya, di ba? Compared sa licensed recruitment agencies, meron silang license, may registered official address. Mache-check din natin kung ito ay isang illegal recruiter, kung ito ay nagre-recruit sa iba-ibang lugar. Wala siyang registered official address sa mga malls. Ang isa kasing lisensyadong ahensya ay pwede lamang mag-recruit sa registered office address or outside kung meron siyang authority, or sumali siya sa jobs fair, or meron siyang special recruitment authority na kinokonduct sa mga iba-ibang lugar. Pero may approval yun ng POEA. Pero nauusong estilo raw ngayon ng pagpapalipad ng OFW na binabantayan ng POEA. Modus operandi. Ito na yung pag-alis naman sa airport. May tinatawag tayong yaya method, no? O yung isang recruiter, babiyahe sila ng Hong Kong kasi walang visa, or Singapore. Dala nila yung yaya, yung mga anak nila, may kasamang dalawa. Pero actually, from there, from Singapore, pupunta naman sila ng Dubai. Kung hindi talaga mai-screen agad, makakalusot sila, nakasama sila ng pamilya as yaya. Pero ang talagang destination nila is to the Middle East. Ayon sa ahensya, ang mga OFW na hindi dumaan sa tamang proseso ang kadalasan nagiging palaboy o inaabuso ng kanilang mga employer sa ibang bansa. Para bigyan babala, narito ang 3 paraan ng lehitimong pangingibang bansa. Pwedeng umalis lamang sa pamamagitan ng isang licensed recruitment agency or yung tinatawag nating name hire. May tumulong sila o nakakuha sila ng kanilang employers abroad without any agency, pero ipoprocess pa rin sa POEA. At ang pangatlo, yung ating government-to-government hiring. So all of them, iba-ibang circumstance, pero ipoprocess pa rin sa POEA. Ako, Ben, mas ako doon, sa kampante ako doon sa government-to-government hiring, di ba? At least, wala lang lokohan po yun. Kung nangangailangan pong gobyerno nila sa ibang bansa, kakausapin lang ho ang Pilipinas, para magpadala ho tayo ng mga workers so doon. Mas okay sa akin yun. Alam mo, Lex, itong ginawa natin, itong All Points Bulletin, ito ho'y parang kaalaman sa inyo lahat. Kung kayo ho'y nasa Visayas, Mindanao, or parte ng Luzon, saan man kayo, mga prosesong dapat malaman nyo sa pamamagitan ng All Points Bulletin para maiwasan na kayo ho'y mabiktima at luhaan bandang huli. Pero nandito pa rin ang pambansang sumbungan. Ito ho ang Kilos Pronto para sa bayan sa PTV4. Ang tayo naman, Ben, ay umaasa na sana matigil na yung mga reklamo natin mga kababayan na nadedenggoy, naloloko ho ng ilang po mga recruitment agency na hindi po affiliated ng POEA. Sana po matigil na po yan. At hanggat nandiyan kayo, nandito kami. Hindi kami magsasawang ilalantad kayo. Kung hindi, mawawalan kami ng trabaho.